Okay, so question muna. Okay, we have a question there. Ano yung question? What do you do when there is pain and discomfort in your life? Or sa Tagalog, ano ang ginagawa mo kapag may pasakit o kawalan ng ginhawa sa iyong buhay? Ang iba ay ang ginagawa ay stress eating. Kain tayo. Kahit hindi gutom, stress eating ang tawag dyan. Ang iba naman ay nagmumukmok sa sulok. Okay? Ang iba naman ay, nag-iisa, iba naman ay gusto niya kasama niya friends niya para makalimutan yung problema. Ang iba naman ay nag-shopping. Iba naman walang pang shopping, window shopping na lang. Okay? Iba naman ay nagpa-panic buying. Iba naman dahil walang pang buy, nagpanic na lang. We have so many predicaments, mga kapatid, mga problema na minsan, ang hirap ng mamili, ano ba talaga dapat kong maging tugon dito? Ano ba dapat kong maging isipin pag ganito? Papagalitan ko ba ang pamilya ko, ang asawa ko, ang anak ko, ang paligid, ang presidente? Sisihin ko ba ang sino para mapagaan lang ang kalooban ko? Kasi kailangan ko ng kagaanan ng kalooban. May maraming pasakit, kaginawaan, medyo wala. So, anong dapat natin gawin kapag dumarating tayo sa ganung mga pagkakataon? Kasi, ang hirap eh. Alam niyo yung tinutukoy ko, no? Especially sa mga dumaan dito sa mga major na karamdaman, major na problema. Sa iba siguro na wala pang masyadong problema, then mag-iisip ka, ba't ganun? Okay, iba naman, sana hindi na ako tumanda para hindi na ako problema katulad nila. Okay? Hindi mo naman pwedeng takasan. So what do we do? Next. Ang topic po natin ngayon is new season, new fullness. The building block of God's new season. Mamaya, yung building block na yan ay magiging building blocks. Next. Basahin muna natin yung verse. English muna tayo. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Isang verse lang po yan, pero ang daming information. Tagalog. Next. In Tagalog, sabi doon ay, hanggang marating natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya. Sabihin nyo nga, pagkakaisa sa pananampalataya. Okay, correction pala. Pagkakaisa ng pananampalataya. At ang lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos tungo sa pagiging ganap na tao. Okay, sabihin nyo nga, ganap na tao. Mamaya balikan po natin yan, ha? Hanggang taglayin ang lubos na kabuuan ni Kristo. Fullness of Christ. Next po. God's new season, define uli natin. Dahil pinag-uusapan natin lagi yung season, di ba? New season. Ito yung period sa time, na, sa panahon mo. Kumbaga, kung ito yung buhay mo, may mga new seasons na ibibigay ang Diyos. At bawat new season na yon ay, kumbaga, ito yung panahon na God's breaking, okay, is common. Yung parang, pwede sabihin na, ba't ang dami ko bang problema ngayon? Ba't ang dami ko, nahalata ko buhay ko, ang daming problema, ha? In fairness, ha? Well, when all else fails, you know, God is bringing you to His season. At yun yung panahon na mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, dahil masyado tayong tiwala kadalasan sa sarili natin, at tingnan mo ano ang pamamaraan ng Diyos sa iyong buhay na dapat mong gawin sa paraan ng Diyos. Yung gawin ang kalooban ng Diyos sa pamamaraan ng Diyos. Okay, next po. Main idea. We need to identify the foundational building blocks that God is bringing out in His new season. In Tagalog, okay, listen here mga kapatid. Kailangan nating tukuyin ang mga pundasyon ng pagbuo ng Diyos sa Kanyang bagong panahon. Listen here mga kapatid.
May mga breakings na ginagawa ang Diyos, Ate Chay, na minsan ang mga tao ay hindi niya nauunawaan. Minsan hindi niya ma-appreciate. Akiyo. At kapag sa mga panahon na yon, minsan isipin natin, anong gagawin ko? Sit down and relax? O ano ba? Well, today pag-uusapan natin, papaano natin nung bubuuin, step by step, ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba ng solusyon? Gusto nyo ba ng problema? Pastor, masyado ng marami, dadagdagan mo pa. Okay, hindi natin planong dagdagan. Marami na tayong problema, huwag natin dagdagan. Pero, ang gusto ng Panginoon ay atin itong alamin. Ano ba ang solusyon ng Panginoon? Okay? So, as we do that, mga kapatid, okay, nawala yung screen dito. Nawala? Nag-black? Iyon, bumalik na. So, sige po. Puntahan natin to. Meron ako ipapakita muna sa inyo yung diagram. Okay, ito pala yung natin. New season, new fullness, the building blocks of God's new season. May ipapakita ko sa inyo yung diagram. Look at this. Ayan. Sino sa inyo nakapaglaro noon ng mga building blocks na kahoy or Lego or something na binubuo? Okay? Dati nakapag-try ako with my friend noon, nagbuo ng 3,000 pieces na puzzle. Halos maghapon namin ginawa yun. Okay? Pero nung una, anong gagawin natin dyan? Ang liliit ng piraso niya, parang half inch lang ata yung, or 1 inch lang yung size ng mga pyesa. Paano namin bubuin yan? Pero, ang nakita kong trick na sinabi sa kaibigan ko ito, tingnan natin yung picture. Doon sa malaking puzzle na yon, may picture siya. Tinitigan namin ng picture, kabuuan, and then tinignan namin yung mga hiwa-hiwalay na pira-pirasong mga puzzle na yun. Parang walang pag-asa. Pero the more na tinitingnan namin yung big picture, the more namin na-identify kung saan lalagay yung mga pira-piraso na yun. Una, kulay. O dito puro green. O lahat ng mga mag-green, dito banda yan. O lahat ng una namin, mga corners. O lahat ng mga ganito kulay. Hanap kami. It took hours, mga kapatid. Pero alam niyo, nakakatulong kadalasan yung malaking picture. At yung pag-connect sa isip namin na yung mga piraso na yun. At ito pa, tiyaga. Sobrang tiyaga namin, nabuo namin yon after mga 4 or 5 hours. At iniisip ko, sabi ko, kung wala yung guide na yon, ang hirap gawin nito. Di ba? Minsan ba nakikita mo buhay mo na ganun? Parang scattered pieces. Paano ko bubuhayin ito? Basag na ako, paano pa? Meron pa rin pag-asa. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo may pag-asa pa. Sabihin mo sa kanya, titigan mo ang kanyang ilong at sabihin mo, don't give up. Okay, 4 na bagay. Just from one verse ito, sa itong series na to, actually, the whole year, ito at ang pinakamahaba kong preparation, pero later on nakita ko ito. Tingnan nyo. Unang building block is what you call the unity of faith. Sasabihin ko muna lahat and then isa-isahin natin ha. Kapag naging aware ka na kailangan may unity tayo in the faith, then the next thing ay ito. Unity of knowledge. Kailangan may isa tayong pinag-aagrihan. Yung mga major doctrines, yung mga major na bagay. Mahal ba natin ang church? Mahal ba natin ang pamilya? Then from there, may differences, i-work out natin. Naunahan ko na sarili ko. Number 3, there should be this maturity. After mong recognize na we need unity of faith, unity of knowledge, and then pasok tayo ngayon sa maturity. Naituro na ni Pastor Doc yung last week, yung una, yung unity of faith. Now, titingnan natin yung next 3. At yung pang-4, ito na nga, yung fullness of Christ. Nung tinignan ko to nung una, I was thinking na, okay, focus lang ako dun sa fullness of Christ. Pero nung titingnan ko yung verse, magiging unfair ako kay Paul. Kung sabihin ko sa kanya, Paul, ayokong pansinin ang lahat, ito lang ang gusto ko. Hindi pala pwede. If you want fullness of Christ sa buhay mo, fullness of Christ hindi fullness in Christ. Okay? Kabuuan, hindi, ano ba sa Tagalog nun? Kabuuan kay Kristo? Mamaya, balikan natin yan. So, hindi mo pwedeng ma-achieve ang number 4 unless na mag-building blocks ka ng 1,
2, 3, and 4. Isa-isahin po natin mga kapatid. Okay, let's see. Next. Okay, ano sabi dyan? Number 1. Ang sabi doon sa verse, until we all attain to the unity of faith. Na-topic ito last week, pero let's run through lang. Attaining unity in the faith. Okay? Actually, hindi yan in the faith. Paki-correct nga please. Of the faith. Attaining unity of the faith is corporate, not individual. Walang unity na mag-isa ka lang. Alam mo, nagkakaisa ako. Okay, parang ganun din yan eh. Kamiting ko ang sarili ko. Tanda ko dati, nung kami nila, misis ko at sila Kathleen, tumira sa San Pedro. May time pinunta kaming subdivision nila Kathleen. Since wala kaming sasakyan, hindi na magamit sa sasakyan ni Marlon, nag-pedicab kami. Sa kaantay namin nila Kathleen ang pedicab, grupo kami naunang sumakay si Kathleen sa unang pedicab na dumating. Sumakay ako sa pangalawang pedicab, o kami. At ang bilin ni Kathleen doon sa driver, na nauna sila, sundan niyo siya. Natawa ako kasi sabi ko, ang ganda ng instruction. Malinaw. Pwede bang sabihin natin, ay kauna-una, pero sinusundan mo sila? Hindi pwede. Kung sino yung nauuna, yun ang susundan mo. Tama ba? So, ang unang-una ay ito. Kailangang may pagkakaisa tayo. Ang Tower of Babel na story ay story ng pagkakaisa. Pero hindi nakuha ang tawag dito? Hindi nakuha ang support ng Panginoon. Kasi ang ginawa niya, nagkakaisa sila. Pero hindi kalooban ko ang pagkakaisa nila. Wawasakin ko ang kanilang gustong mangyari. Ditong unity of the faith in Christ, mga kapatid, kung kasama natin si Christ dito, walang imposible sa atin. Okay, next. Ang sabi pa dyan, okay, wait lang. We need to unite in one Lord, one faith, one God, one baptism. Yan ang sinabi ni Paul sa verses 4 and 5 ng chapter 4. Eager to maintain, verse 3, balikan natin, eager to maintain the unity of the Spirit. Not in the Spirit, but of the Spirit in the bond of peace. Kung Tagalog pag-uusapan, ang ibig sabihin ng unity of ay pagkakaisa ng Espiritu. Hindi yung pagkakaisa sa Espiritu. Alam niyo minsan, I don't know kung I'm getting into you na, yung maliliit na words na yon, may kinalaman yun minsan eh. Tama ba? Pag sinabi nating pagkakaisa sa Espiritu, iba yon sa pagkakaisa ng Espiritu. Katulad dito, example, mayroon akong kaibigan sa Lucena many years ago. Sabi niya sa akin, naniniwala ako sa Bible na tinuturo mo. Wow! Sabi ko, di ako mahirapan mag-share dito. Alam mo, may isa nga akong verse na gustong-gusto eh. Hindi ko matandaan, pastor, kung anong verse ito. Basta ang nakalagay doon ay, love another one. Sabi ko, sabi ko, parang yung words na yun ay familiar ako eh. Yung arrangement lang ang hindi eh. Ano ang tama? Love one another. Sa kanya ay love another one. You see, nagkapalit lang yung dalawang words, problema na. Okay? Biblical daw siya. Nung sinabi ko sa inyo, Kuya, tingnan natin yung verse na parang hindi ata yan. Okay? Sabi doon, if you love one another. Sabi niya, mali pala yung nagturo sa akin. Sabi niya, pero of course, he's joking, mga kapatid. So sa atin, pansinin natin na, pag sinabing pagkakaisa ng Espiritu, it's not something na ginagawa natin. It's not something na pinagtatrabahuan natin. Ang ibig sabihin ng unity of the Spirit, ang Holy Spirit ay nasa atin, nasa akin, nasa iyo, guest, nasa inyong lahat, so we have unity na. Wala pa tayong ginagawa. Except, meron tayong same Spirit.
Ang mga tao na nagkakaisa at magkakaroon ng mabuting usapan, sila ay may unity din. Tama? May unity sila. Okay? Unity of the red ang tawag doon. Okay? So, hindi nila pinagtrabahuan, kundi naglagay lang ng isang bote sa gitna. Okay? Ang nangyari, naglipa na ngayon. Sila. They did not create it. They just enjoyed it and they just joined. Same with dito sa ating mga kapatid. Ang ginagawa natin dito, hindi tayo gumagawa ng pagkakaisa, kundi tayo ay nakikiisa. Amen? So magkaiba yung pagkakaisa ng Espiritu sa pagkakaisa sa Espiritu. Ang tama ay ng Espiritu. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng pagkakaisa. Next. Sabi dyan, okay, ang pagkakaisa, okay, samahan niyo ako sa pagbasa kay 1, 2, 3. Ang pagkakaisa, regalo ng Holy Spirit yan, mga kapatid. If we have the Holy Spirit, we have unity. It's your choice ngayon na makiisa or wag makiisa. That's the unang building block. Pangalawang building block, mga kapatid. Ano yung pangalawa? Building block ng unity of knowledge and of the knowledge of the Son of God. Basahin natin. Attaining unity of the knowledge, okay, again, may error. Attaining unity of the knowledge of the Son of God is corporate, not individual. Ang unity, corporate. Ang knowledge, corporate din. Hindi pwedeng magkakaiba tayo. Amen? Ang sabi ng Bible, sabi din ni Paul, kung merong magturo sa inyo ng another gospel na hindi yung itinuro ko, sumpain siya, kahit anghel pa siya na mula sa langit. We hear so much false teaching sa paligid at talagang rampant, and maybe alam niyo yung pinakasikat ngayon. Okay? Ito yung sinasabi ko many years ago pa na importante ang Old Testament. Hindi masama ang Diyos sa Old Testament na nung New Testament na born again siya. I was telling that 3-4 years ago. Okay? And now, mas kalat siya. Marami nag-refute, pero marami ding naniniwala. Pero ano ba talaga ang tama? Si Jesus, mga kapatid, is God's Son. Okay? At ang Ama ni Jesus Christ in the Spirit, in the flesh, ay, kumbaga, foster father niya si Joseph. Pero ang Ama ni Jesus is God the Father. And who's that in the Old Testament? It's Yahweh. Huwag na kayo magtanong, mga kapatid, ng nakakalitong mga tanong. Dahil it is proven at kalat yan sa buong evangelical church. Kalat yan for the past 2,000 years at tanggap yan sa maraming mga maayos na churches na biblical and doctrinally okay. At ngayon, bumabalik yung false teaching na masama ang Diyos sa Old Testament dahil pumapatay siya. O nga naman, ano? Kasi si Jesus ay love. Sa Old Testament, lipulin sila, patayin mga bata, matanda, babae, lalaki, may ngipin o wala. Ang sama ng Diyos ng Old Testament. Pero if you look at the context nung verse na yon, mga kapatid, bakit pinapatay ni Lord yung lahi na yon? Kasi 100 or 200 years before that, dumaan ang Israelite camp sa kanila. At ang sabi ni Lord kay Moses, Moses, wag mo silang galawin. Ang kasalanan nila ay wala pa sa hangganan. Hindi pa nagalit si Lord noong time na yon, na kung tayo, dapat galit na tayo. Ilang years ang lumipas? More than 100 years. Na 100 years na pagpapasensya ba ay okay na sa inyo? Tayo hanggang 3 bilang lang Nakakaisa ka na. 2 na yan. Hanggang 3 lang, pang-4. Kaya sabi nga nila, mas mabilis kumulo ang dugo kaysa sa tubig.
So si Lord, tama yung sinabi ni Lord kay Moses. Moses, sabi niya, I'm the Lord, okay? A compassionate and gracious God, slow to anger and abounding in love. Pero may mga teachings nga na nagsabi na yung si Yahweh ay sinungaling na Diyos at mamamatay tao na Diyos. What? Kung yan ang stand natin, we are not one in knowledge of the Son of God. Kasi ang tinuro ni Jesus, sabi niya, sino sa inyong ama na bagamat masama ay magbibigay ng mabuting regalo? How much more is your Father in heaven? So sino yung Father na yon? Ang isa sa mga pangalan niya ay El Shaddai, El Elyon. Okay? El Gibor. At marami pang iba, hundreds na pangalan. Pero nagtanong si Moses, anong pangalan mo na sabihin ko sa mga tao? I am who I am. And later on, it's Yahweh. And since hindi nila masabi yung YHWH, nilagyan nila ng mga consonants sa gitna, ng consonants ng Adonai, at naging Yahovah. Pero alam nila yon, kumbaga parang, parang trick nung writer, na dahil masyadong banal yung Yahweh na pangalan, YHWH, gawin nating, basta alam natin sa isip natin, ito yon. So pinagsama yung Yahweh at yung mga vowels ng Adonai, you get Yahovah. And nag-evolve. Hindi alam ng mga nagsulat later on na yung Yahovah pala is not the original name, kundi yung Yahweh. Ngayon, yung Yahovah ay dahil walang J sa Judaism, sa Manghudyo, naging Jehovah. So ngayon, yung pangalang Jehovah is not really in the Bible. Nilaro lang yon. Dahil ayaw sabihin directly, even sa pagbasa ng mga Israelites. So, from there, we need to have unity. We believe that the Father, is the Almighty God. He sent Jesus para mamatay sa ating mga kasalanan, mabuhay na muli. At nung umalis si Jesus, iniwan niya ang Holy Spirit. And the same Holy Spirit na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay is the same Holy Spirit na nasa sa ating ngayon. How is that? Di ba? Pambihira. Yung tingin nyo sa akin ay para pinoprocess nyo pa. Sige lang, okay lang. How is that, mga kapatid? Yung bumuhay mula sa pagkapatay at pagkamatay ni Jesus, the same Holy Spirit na nagbigay buhay kay Jesus at mabuhay na muli, is the same Spirit na nasa akin ngayon? Really? Sa lahat ng mga religion, ang Spirit is the outside. Outside. Okay? Igagabayan ka from the outside. In the Bible, mga kapatid, limited sa Old Testament, pero in the New Testament, there is something na inside na ang Diyos. Ang sabi sa Old Testament, I will dwell with you. I will be your God and you will be my people. Sa New Testament, ang tawag kay Jesus is Emmanuel, God with us. Habang nabubuo ang writings ng Old and New Testament, dumating sa punto na God is not only with us, but He is in us. Saan ka pa? Next. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. In the Bible, para mga kapatid, pag nakita niyo yung word na knowledge, hindi lang yung intellectual knowledge. Yung parang 1 + 1 = 2, okay? What comes up must come down. Yun yung mga information. In the Bible, that's not knowledge. Magkaiba ang information na nalaman mo doon sa knowledge na na-experience mo. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Andiyan ba kayo? Ang usual na explanation ko dyan na ito, pwede kong sabihin sa inyo kung gaano kasarap ang blueberry cheesecake. Yung linamnam nung blueberry sa taas at yung enough na tamis nung cream at yung medyo crunchy na chewy na medyo magaspang na layer niya sa baba at panagsama-sama mo siya, is a complete experience. Nalalasahan nyo ba? Nai-imagine nyo. That's information. How about this? Kung yayain tayo ni Danica sa birthday niya
At may blueberry cheesecake doon. Ito yung kinikwento ni Pastor. Huwag natin pagkwentuhan ngayon. Kainin natin. That's experience na ngayon. You see? Now, I can talk all day to you about Jesus, kung paano ko siya na-experience, paano from being a child na tinuturuan ng aking Sunday school teacher, na naging teenager, na naging adult, at ngayon ay pastor na. I can tell you all those things. Pero walang kwenta ito sa inyo unless na ma-experience ninyo si Jesus Christ mismo. Hello. Next po. Kung ikaw, okay, samahan niyo ako sa pagbasa. Okay, 1, 2, 3. Kung ikaw ay isang mananampalataya, si Jesus ay sadyang nasa iyo upang maranasan mo siya at maipadama mo siya sa iba habang ikaw ay nanatili at sumusunod. That's unity of knowledge. Habang na-experience ni Ate Eden si Lord, nakikwento niya, na-excite tayo. Lord, ayaw kong si Eden lang nakakaranas nun, ako din. Lord, binibless mo si Annalyn, ayaw kong si Annalyn lang i-bless mo, Lord, ako din. Hindi ka naiinggit, may binainggit ka, spiritual inggit, na parang, Lord, naranasan ka lang, kailangan ako rin. Yun yung unity of knowledge na yung experiences natin, we share it, pero at the same time, hindi na natili sa isa lang o sa dalawa lang o sa tatlo lang. In the Old Testament, sabi ni David, renew a right spirit within me, take not your Holy Spirit from me. Sa Old Testament, pwede yun. Sa New Testament, hindi na. Ang kaibahan again ay si Jesus Christ. Si Jesus, mga kapatid, binago niya ang buong sangkatauhan. Yung AD and BC lang na taon, di ba? Kaninong kapanganakan ang nagdi-divide sa AD, sa panahon natin ngayon at sa before Christ? Si Christ. Sa history yan. Okay? Saan nagkakagulo ang maraming religion? Kay Christ. When you invent ng isang Jesus na hindi Jesus of the Bible, magkakagulo tayo. Ay hindi, si Jesus love, love, love lang yan. Try mong pag-aralan. Bakit galit si Christ sa mga Pharisees? Okay, yan ang tanong muna. Okay? Bakit galit pala si Christ sa mga Pharisees? Dahil daw, according sa mga kumakalat na teaching, dahil daw yung mga Pharisees sumusunod kay Yahweh. Eh si Christ, it's not the law. It's grace na. Alam nyo, this is the problem kapag binasa mo ang isang verse at from that verse o ilang piling verses na gusto mong piliin lang and you make a doctrine out of it, unfaithful tayo sa Bible. Ang basic ng hermeneutics is this: let Scripture interpret Scripture. Hindi ikaw ang mag-i-interpret yung Scripture, and then it's up to you kung tatanggapin mo ang Scripture o hindi. Pag sinabi ng Bible na ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling, na ang ginawa ni Lord is just 2 genders, at gagawa ka ng 2 o 3, or gagawa ka ng sarili mo, hindi, basta white lie, pwede yan, say white naman. Gumagawa ka ng sarili mong patakaran. Okay? Sasabihin ng ibang tao, pastor, hindi naman ako ganun kasama, so I think pupunta ako ng langit. Okay, tingnan natin ang sarili mo. Ikaw ba ay nagsinungaling na minsan? Sabi niya, higit. Ikaw ba ay tumingin na ng malaswa sa isang lalaki o isang babae? Maraming beses. Ikaw ba ay nagalit sa kapwa mo? So, ibig sabihin, nakapatay ka na ako sa Bible. So, papasok ba ang isang tao na sinungaling, mamatay tao, at puno ng fornication sa puso niya, sa langit? Hindi. Pero gumawa tayo ng standard na yung hindi masyadong masama, pupunta ng langit. At yung mga masasama, yun yung pupunta ng impyerno. At gumagawa tayong batay na, anong batayan mo? Sino tong batayan? Ako ang batayan. Yung level ko, ito yung pupunta ng langit. Yung lampas sa level ko, paano kung may lumabas sa level mo na mas mahusay sa'yo? At lampas ka sa level niya? O saan napupunta ng langit? Hindi na ikaw. Diba?
So, as you can see mga kapatid, hindi ka pwede mag-imbento at mag-imbento ng knowledge about the Bible. Hayaan mo kausapin ka ng Bible. Kung ikaw ay naniniwala sa Bible, magbasa ka. Kung maraming false teachings dyan at mga religious dyan, i-research mo. Hayaan mo, ang prayer ko is that you will experience Jesus in all His fullness. Starting with unity and then sa knowledge. Next po, number 3. Ayan. Number 3. Maturity. Nako. Ano na yung una? Sa building blocks natin, ano yung una? Unity of the faith. Sunod ay? Okay, unity of knowledge. Dapat nagkakaisa tayo dyan. By the way, may ibang mga tao na, pastor, hindi ako naniniwala sa ganun. Ako naniniwala sa ganun. May mga teaching sa Bible na minor. Example, speaking in tongues. Nung unang panahon, nung ako'y teenager pa, ang batayan kapag ikaw ay Christian na, dapat nag-speak in tongues ka. Pag hindi ka nag-speak in tongues, malungkot ka. Mukhang anak ka pa ng dyablo. Inaral ko ang Bible at tinignan ko na ang speaking in tongues is not the proof of salvation. Ang proof of salvation, bukod sa Bible, mga kapatid, ay ito. Meron kang fruit of the Holy Spirit. May love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control ka. Now, kung hindi ka nakitaan ng ganun, dun ka magtanong. Pero hindi ka nag-speak in tongues, ang sabi ng Bible lang sa speaking in tongues ay ito. Hindi dapat yan pang congregation. Unless may mag-i-interpret. Pero pwede yan on your personal prayer or yung group ng intercessors na nagpipray na talagang for edification. Sabi nila, ang speaking in tongues ay kailangan nauunawaan. Ay, hindi. Dalawang speaking in tongues. Yung audible tuloy, understandable words ng English or Chinese, whatever, at yung tinatawag na heavenly language. Sabi ni Paul, I speak in tongues more than any of you. Pero sabi niya, but I would rather speak 5 intelligible words. Okay? Na nauunawaan kesa 1,000 words pero in tongues. So, ang tongues ay minor. Kung hindi ka naniniwala dyan, minor, okay lang. Okay? Pero ang salvation, kung ang stand mo ay nawawala ang salvation, naku, major yan. Hindi pwedeng nawawala ang salvation. Okay? Wala pa akong verse na nakikita na nawawala ang salvation. Okay? Kung nawala man yan sa'yo, maybe wala talaga. Pero pag nasa iyo na yan, imposibleng mawala yan. Paano pastor kung sumuway ako? Paano kung di ako namuhay sa kalooban ng Diyos? Ang question dyan ay, talaga bang na-filled ka ng Holy Spirit? Totoo bang na-save ka? Kasi pag na-save ka, meron ka dapat conviction na kung ikaw ay ginawa mo yung dati mong ginagawa, I want to question your salvation. Hindi dahil sa nawala ang salvation mo. Kasi hindi mo pwedeng makuha ng may bayad o mapanatili ang isang bagay na may bayad kumpara doon sa nakuha mo ng libre. Okay. Ibang words sa ito. Kung free ang salvation because of faith, di ba? Faith alone. At nawala ang salvation mo by works, then, ang ibig sabihin yan, hindi by faith ang salvation mo, by works. Gets nyo? Marami sa inyo lalo dumaan sa Bible school, alam nyo to. Pero gusto ko lang itong ulitin kasi may kinalaman ito sa mature manhood. Tingnan nyo. Attaining maturity as a person is better within a community and not individually. Why? Bakit salvation ang tinukoy ko? Kasi kung anak ka ng Diyos, makikiisa ka sa mga anak ng Diyos. Dati ikaw ay anak ng dyablo, tingnan mong katabi mo. Nakikiisa ka sa mga kapwa mo anak ng dyablo. Diba? Iniiwasan mo ang Bible. Ano ba yan? Corny, boring. Kasi anak ka ng dyablo eh. Pero nung naging anak ka ng Diyos, yung boring sa'yo noon, parang hindi na to boring eh. Parang may konting attraction na sa'yo. Okay, wow. So, ibig sabihin, you're going into maturity. Your belief determines your behavior. Maturity. Kung ano ang iyong paniniwala,
yun ang iyong pag-uugali. Sabihin nyo nga, kung ano aking paniniwala, okay, mas lakasan nyo po, kung ano aking paniniwala, yun ang aking pag-uugali. Kung ang Diyos mo ay mapagmahal, mapagpatawad, for sure, hirap ka man, pero by the help of the Holy Spirit, mapagmahal ka at mapagpatawad ka. Okay, for a change, tingnan mo ang katabi mo. Mapagmahal ba yan at mapagpatawad? Pastor, feeling ko nagpatawad naman to. Ang sabi niya lang, wag lang daw magpakita yung mama na yun. So again, ang maturity is best or is better within a community. Tingnan nyo sa church. Para sa pamilya, guys, di ba? Ilan kayo magkakapatid, guys? 4. Nangyari bakit minsan na kayo ay nag-away na magkakapatid? Madalas. Okay, welcome to the club. Okay? Sino may mga kapatid dito na kasundong-kasundo nyo lahat ng kapatid niya? Kung meron, God bless you. Mauna ka na. Okay? Pamilya nga nagkakatampuhan. Sa church nangyayari din yan. Pero hindi mo na ba siya kapatid? Hindi mo na siya nanay? Hindi mo na ba siya tatay? Hindi mo na siya anak dahil di kayo magkasundo? So same is true mga kapatid. Hindi ka lalago sa buhay kung masyadong madali ang buhay mo. Gusto mong matuto ng pagpapasensya? Bibigyan ka ng Diyos ng mga tao o mga sitwasyon na nakakainis. Gusto mong maging mapagmahal? Bibigyan ka ng mga tao na hindi ka mahal-mahal. Okay? At lalo na pag tumingin ka sa salamin, yun, hindi ka mahal-mahal yun. Huwag niyo sundin yung prayer na isang mama. Lord, give me patience and I want it right now. Bigyan mo ako, Lord, ng pasensya at bilisan mo, Lord, ngayon na. Okay? Kapag ikaw ay, pag pinag-uusapan natin ang maturity, mga kapatid, it talks about yung attitude mo. Okay? Talking about maturity, may isang word sa Bible na hindi same word sa English, pero same word sa original. It's in Romans 12, chapter 12, verse 2. Sabi doon, tingnan nyo. Next po, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Okay, wait for it ha. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. The word na perfect dyan, in original is the same word na mature na ginamit ni Paul. So pwede mo sabihin na habang ikaw ay nagmamature, ikaw ay nag-journey into perfection, and later on, kung pababawi natin sa panahon natin nagiging mentally healthy ka and spiritually discerned. Next po, para mas maunawaan natin. Next. God's maturing process. Okay, listen, pakinggan niyo mabuti ito mga kapatid. God's maturing process gives meaning to the purpose of affliction. May problema ka. Gusto mong tanggalin, Lord, ang problema. Tama? Anong prayer natin madalas? Lord, tanggalin mo yung problema ko. Okay? Paano kung ikaw yung problema? Okay? Hindi sasagutin ni Lord yung tanggalin mo ang problema ko, Lord. Alam mo kung bakit? Kaya nagpadala o may dumating na problema sa iyo na pinayagan ng Diyos, may purpose yung problema na yun. Amen? May purpose yung problema na yun. Aba, Pastor, pwede palang ang problema ay maging mabuti ang dulot sa akin? Oo, depende sa pananaw mo. Depende sa maturity mo. Depende sa pagkakilala mo kay Jesus Christ. Depende sa mga taong kasalamuha mo. Kung ang mga kasalamuha mo, lahat ay walang pasensya at magagalitin lahat, for example, ano mangyayari sa'yo? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Sabi nun, in the Bible, bad company corrupts good character. Kaya nga sa atin, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, hindi mo iiwanan ang mga friends mo. Na parang, hindi ko na kayo friends kasi mga anak kayo ng demonyo kasi ako'y anak ng Diyos. Okay, wow, di ikaw na. Kundi yung mga friends mo, yung gawain nila na gawain mo rin, hindi mo na sila sasamahan doon. Makikisama ka pa rin,
pero hindi ka makikisama. Gets? Kung ang mga katsukaran mo dati ay ganitong attitude, angalites, reclamites, konting hindi gusto yung, ba't yung adobo mo, kulang ng toyo? Huwag kang mag-alala, marami ka naman. Diba? Bakit itong sweet and sour, masyadong sweet, kulang sa sour? Di ba, hindi ka naman ligo 3 araw so match na match kayo niyan. If you want meaning sa buhay mo, i-assess mo ang mga problema mo. May problema bang paulit-ulit? Ibig sabihin, baka hindi ka pa nag-grow doon. Okay? Halimbawa, okay, may ginawang, ano tawag dito? May ginawang study. Okay? Ano ang main problem, usually, ng mga mag-asawang nag-aaway o pamilya nagkakagulo? Ano yung lumabas agad? Pera. Okay? Bakit pera? Ang sabi ng Bible, the love of money is the root of all kinds of evil. Okay? Kasi bakit? Ito ang income, itinaas ang expenses. Kaya ngayon kulang. Tumaas ng konti ang income ng isa, tumaas ng 10% yung income, tumaas ng 50% yung expenses. No, it's either inflation yan o layaw, whatever man yan mga kapatid, doon nagkakaroon ng problema. Amen ba? Ano yung pangalawa? Selos? Jelling. Nandun sa list pero hindi yun yung pangalawa. Ano yung lumabas sa pangalawa? Miscommunication. Hindi naman yan ang gusto kong sabihin, kasi yung mukha mo, ganun ang itsura, na ba sinasabi mo yan? Hindi, alam niyo, minsan nangyari ba sa inyo? Hindi match yung mukha at yung tono ng boses doon sa gustong sabihin. Yung parang masaya ka, pero mukha mo ay lukot na lukot. Masaya ka niyan? Guess nyo? Ba't ka galit? Hindi, mataas na talaga boses ko. Okay? So minsan, miscommunication. Pero kung alam mo talaga laging mataas ang boses niya kahit na hindi siya galit, maunawaan mo na. Kasi alam mo na. Nagmamature ka na. Hindi mo pinapatulan ang ugali nung kasama mo. Or nagmamature na rin yung katabi mo dahil hindi ka na rin niya pinapatulan. You see, those afflictions, personal man, financial man, or government man o ano man yan, may purpose lahat iyon. Pag nag-pray ka na, Lord, tulungan mo ako sa problema ko, alam mo unang-unang gagawin ng Diyos? Ang unang-unang gagawin ng Diyos ay aayusin ka niya. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, ikaw pala. Ikaw ang aayusin niya. Kasi kung may nakakaasar na sitwasyon, wala kang kontrol doon. Kung may nakakaasar na tao, wala kang kontrol sa kanya. Patulan mo siya, lalo kang maimbierna. Tama? Kasi choice niya yun. Pero may choice ka. Papatulan mo ba siya? Or you will be kind enough na unawain siya, may pinanggagalingan kasi. Hindi ko napapatulan yan. It takes 2 to fight. Pag wala nakikipag-away sa nangaaway, may away ba? Wala. Diba? Pero of course, it doesn't stop there. Pag peace time na, doon mag-usap. Kasi pag mataas ang dugo pareho o yung isa, it's not time para mag-usap. Did you know mga kapatid, kapag mataas ang dugo, kumukulo ang dugo ng dalawa o maski isa lang, that's not the time para mag-usap. Kasi yung emosyon ang ko-control doon sa usapan. Maaring ikaw ay objective. Ang pinag-uusapan ay plato na hindi nahuhugasan. Siya naman, ang point of view niya, nasaktan ako sa utos mo na lagi mong sinasabi na hindi ka na ba nagbabago? Ang hugasin laging ganyan. Ikaw, yung issue ay yung hugasing plato. Sa kanyang issue, nasaktan siya. Sa palagay niyo, magtatagpo kayo?
Mag-usap kayo ng 2,000 taon, hindi pa rin kayo magkakaunawaan. Kasi iba ang point of view niya. Gets niyo ako? At kahit na ma-prove mo na tama ka, may tama na siya, or maybe pareho na rin, papatulan mo na rin siya. So anong cause ngayon? Nagugulo ka, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hindi ka makapag-worship sa Lord, ayaw mo na munang umattend, ayaw mo na munang gumawa ng mga bagay-bagay, liliit ang mundo mo, and what happens? Nag-glorify ba si Jesus Christ sa buhay mo? Is there unity of the faith? Is there unity of knowledge? Paano ka magmamature? You see? Kaya minsan, in the church, okay, baka mauna ako sarili ko. Yeah, next na pala, next. Tingnan nyo. Magdala ng pananaw tungo sa pagiging ganap na tao. Yung sinabi sa verse doon, okay, balikan natin yung verse mga kapatid. Tingnan nyo yung, this is number 3, di ba? Yung verse, ang sabi ay, to mature manhood. Okay. Tingnan nyo sa baba. From baby, okay, to child, to boy, to man. Okay, the other gender. From baby to child, to girl, to woman. Yan yung natural na process. Maski hindi ka spiritual, merong sense iyan. Ilagay mo pa yung spiritual sense, lalo na. Amen ba? If we have a bunch of immature believers sa loob ng church, at lahat ay mas mahusay kaysa sa isa at hindi titingnan na pahalagahan ng iba, we have a very destructive and concerning na relationship, even sa family. Kaya, listen here mga kapatid, listen here. Yung building block ng maturity, it comes before. Okay, yung pang-apat next. It comes before fullness of Christ. Again, let's go back dun sa verse mga kapatid. Okay? Anong sabi nung verse? If you will go backwards. Sabi doon, hanggang marating natin ang pagkakaisa sa pananampalataya, building block number 1, at ang lubos na pagkakilala sa anak ng Diyos, building block number 2, tungo sa pagiging ganap na tao, maturity, building block number 3, and building block number 4, hanggang taglayin ang lubos na kabuuan kay Kristo. Pero we have it in different sense, mga kapatid. Alam mo, magbabago ako kung magbabago ka. Ikaw lang naman ang problema ko eh. Kaya ako ganito kasi ganyan ka. There's no repentance dyan and there's no sense of responsibility. Ikaw ang responsable kaya ako ganito. Ha? Paano ako naging responsable sa buhay mo? Ikaw ang may choices. Kahit naasarin kita, kung hindi ka maasar, wala akong magagawa. Okay? Pag ang ibon ay lumilipad sa ulunan ko, wala akong magagawa doon. Ibon yon. Magtaka ko kung elepante ang nasa taas lumilipad. Pero, once na magpugad yan, gumawa ng nest niya dito sa ulo mo, sa bunbunan mo, at ikaw ay talagang pa-north na, alam mo na, may problema ka na doon. Hindi mo siya kayang pagbawalan lumipad sa ere. Pero pwede mo siyang pagbawalan na maunahan sa ulo mo at magpugad. Same is true sa problema. Ang problema parang mikrobyo yan. Nandyan yan. Pero kung may safeguard ka, wow, na-promote. Okay? Kahit magkaroon ng germs ang mga kuko mo at mataas ang immune system mo, iba nagkaka-COVID na, iba nagkakasakit, ikaw hindi, mapalad ka. Bukod sa grasya ng Diyos, ay malakas ang immune system mo. So, let's go back sa third building block, mga kapatid. O sa fourth na pala. The fullness of Christ is attaining the fullness of Christ. Attaining the fullness of Christ is only possible within a community. Okay, inuulit-ulit ko lang yan. Napansin nyo ba? Laging community ang usapan. Kasi pag i-check nyo yung mga words dyan, yung your or you, all those things are plural, mga kapatid. Next. To the measure, ang kulit ng verse to the measure of the stature of the fullness of Christ.
Ang ibig sabihin lang noon na ito. Next po. To the measure means quality. To the stature means capacity. To the fullness means completeness. I mean, kapag sinabi ni Paul na yung maging ka-measure kayo ni Christ, yung stature ni Christ, yung fullness ni Christ, ibig sabihin noon, yung kabuuan lang noon, in 3 words ay, gusto ng Diyos na maging quality person ka. A better version of yourself. Amen. Nagmamature, nagiging blessing. Yes, immature tayo at times. Pero sigurado naman, mas mature ka na ngayon kaysa 1 year ago. Pero kung mas immature ka ngayon kumpara noon, alam mo na yung direksyon. Repent, ang sabi ni Nanay Junisha. Okay? Next. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing. That's Ephesians chapter 1 verse 3. Pampihira. Parang ganito yan. Ikaw ay Navy SEAL na nagpapatrain at na-train na at lahat ng armas na kailangan mo ay nandyan na. Aralin mo yung armas mo. Aralin mo, magpa-train ka para ikaw ay maging mabuting Navy SEAL. Kung ikaw naman ay Kristiyano, aralin mo ang paano maging mabuting Kristiyano, makiisa ka sa kapwa mo Kristiyano, huwag mo isolate ang sarili mo. Kasi bakit? Pag inihiwalay mo ang sarili mo, ikaw ay easy attack, easy target ng kalaban. Kaya lahat ng fellowship, puntahan mo. Kaya kung may Bible study, puntahan mo. Kung mayroon pang Bible study sa kapitbahay mo, puntahan mo rin. Okay? O may training, puntahan mo rin yan. Ibig sabihin, you need all the trainings that you can get para ikaw ay magkaroon ng makipag-unite, ikaw ay mag-grow in knowledge, ikaw ay mag-mature, and then, ang maging resulta lang, yung every spiritual blessing na yan, na hindi lang pera pinag-uusapan dyan, ay very natural na darating sa'yo. Next, this is fullness of Christ. Kung ikaw ay isang mananampalataya, kay pakibasa nga po ng malakas, okay? 1, 2, 3, go. Kung hindi good news sa'yo yan, basahin mo ulit. I pray, mga kapatid, paglabas natin sa silid na to mamaya, ibang kiel ang lalabas dyan. Okay? Ibang Jackie ang lalabas. Ang ginagawa ko sa inyo ngayon na ito, para ko kayong ini-switch on. Para paglabas nyo, hindi kayo naka-off. At ang buhay ay maraming switches. In conclusion, mga kapatid, in God's new season, we are nurturing our Christian community so that we can increasingly experience God. Thus, we, in our being healed from brokenness, can altogether manifest Jesus Christ to a broken world filled with broken people. In Tagalog, sabay niyo ako sa pagbasa, sa bagong panahon ng Diyos, inaalagaan natin ang ating Kristiyanong komunidad upang lalo nating maranasan ang Diyos. Kaya tayo sa ating pinapagaling na pagkabasa, brokenness, ay sama-samang maipakita sa Jesucristo sa isang basag na mundo na puno ng mga basag na tao. When you go out sa mall, yung mga tao na enjoy shopping, minsan nakangiti yan, pero inside, basag na basag yan. They need Jesus. You need Jesus. At ikaw ang may Jesus na pwede magbahagi sa kanila. Dahil dati, ikaw din naman yun. So mga kabataan, please, bawasan natin yung masyadong social media natin. Don't be satisfied sa mga virtual relationship. Dapat ang relationship natin ay makatotohanan. Amen ba? Start in the church. Marami dito na hindi pa natin kilala siguro. Why not pray with him or her? Why not bisitahin mo? Ay, pastor, gawain mo yan. I'm teaching you. Do it. Baka meron dito na mas malungkot kaya sa'yo. O di pasayahin mo siya. At the end, dalawa na kayong masaya.
Let's all stand up, mga kapatid, and let's pray. Amen, Lord. Thank you so much. Father God, we are thankful, Lord, sa pagkakataon na ito.